Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. So tinatalakay pa rin natin yung mga paraan ni Satanas kung paano niyang naililigaw ang mga tao. So ngayon pang-apat na natukoy, al-wa'du wa tamniya. Ang mga pangako ni Satanas at yung mga pagdudulot niya sa mga tao na sila ay, kumbaga, magkakaroon ng mahabang pag-asa. O kaya sila ay mayroong mga pangarap na malalawig, matataas, matatayog na pangarap na ginagamit ni Satanas upang sila ay may ligaw. Wa huwa ya'idun nasa bil mawa'idil kadhiba. Si Satanas, siya ay nangangako sa mga tao, pero ang mga tao na ito ay pinapangakuan niya ng kasinungalingan. Hindi totoo, o hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Wa yu'alliluhum bil amani al-ma'sula. Yan din dinudulot niya na yung mga tao ay kumbaga nakapokus na lang doon sa kanilang mga pinapangarap na kumbaga tuloy-tuloy at matamis o kumbaga maganda para sa kanila. Kay yuqi'ahum fi hadatid dalal. Nang sa gayon ay magagamit niya ang mga ito upang mailigaw ang mga tao. So, halimbawa niyan, syempre yung kung paanong ginagamit o ni Satanas, yung kung ano mismo yung kahinaan ng tao. Diba nung nakaraan na talakay natin, kapag nakita si Satanas ng tao na tamad, gagamitin niya yung pagiging tamad ng tao na yun para mailigaw. Kung masipag naman, ganun din. Gagamitin niya yung sipag ng tao na yun para maligaw. Kung may taong ambisyoso, mas madali niya may liligaw yun. Kasi ang ambisyon ng tao, madalas, ambisyon niya na mabuhay siya habang panahon. O mayani siya sa mga tao. Kaya ngayon mga politiko ngayon, bandang huli ang pangarap talaga niyan sa kaila-ilaliman ng kanilang mga puso, ang pagharian ng mga tao. At ang mabuhay sila habang panahon sa alaala ng mga tao, yung gagawin silang bayani. At kasama na rin dyan sa kanilang mga ambisyon at pangarap, na yung pagiging hari nila mamanahin ng kanilang mga anak kahit abnormal. Kahit abnormal na anak, gusto nila susunod sa kanila magiging mayor, susunod sa kanila magiging governor. Kasi inangkin na nila ang dunya at yun nga, ibibigay talaga ito sa kanila ni Allah. Ibibigay ito sa kanila ni Allah. Siyempre, ibibigay ito sa kanila ni Allah unang-una bilang gantimpala. Kung meron man silang kabutihang ginagawa, ibibigay sa kanila ni Allah bilang gantimpala. Pero kung di man, siyempre, gagamitin ni Allah upang maging dulot o magiging ugat ng kung paano niya pinarurusahan ng mga tao dito sa mundo, ang mga politiko. Kasi mga tao, yung masasamang mga tao, hindi na yan masaya na pumapatay lang sila. O hindi yan masaya na nasa mataas silang posisyon. Ang pinakamakapagpasaya sa kanila yung inaapi nila ibang tao, na nakikita nila na yung ibang tao ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Kaya yan, marami talagang naghahangad na maging mga politiko, naghahangad na maging pinuno sa iba't ibang mga antas. Ang mangunguna talaga sa mga tao na mangangahas na mamuno, yung palpak. Yung walang alam sa pamumuno kasi wala siyang kwenta talaga eh. Hindi niya magawang epektibo yung sarili niya na tagasunod lang siya. Kailangan nandun siya sa ibabaw para magkaroon siya ng silbi sa kanyang pag-aakala. Kaya nga, yung tinalakay natin, 10 episode yun, doon umikot yun na nandito na tayo sa dulo ng panahon. Kaya naman yung kahinatnan ng eleksyon ngayong araw na to, wag na tayo magugulat. Kung yung hindi naman binoboto na nanalo. O kaya, mapapasama ang kalagayan ng lipunan kasi nandito na tayo sa dulo ng panahon. Idha duyatil amana fantadirisa. Kapag nawala na ang amana, ang pamumuno ay naibigay sa hindi karapat-dapat sa pamumuno, ay hintayin mo lang araw ng paghuhukom.
Hintayin mo ng araw ng paghuhukom. Kasi ang palpak na pinuno, kapag naupo yan, hindi na naalis sa kanyang pwesto. Mananatili na yan dyan habang panahon. So, may sinabi si Allah, may kinalaman dito, Suratul Nisa, verse 120, Yaiduhum wa yumannihim. Si Satanas, siya ay nangangako sa mga tao at dinudulot ni Satanas na ang mga tao ay magkaroon ng mga ambisyon, ng mga pagnanasa. Kahit mga ambisyon na maaring pagmumukhain ni Satanas na mabuti. Papangarapin ng tao, di ba, mamumuno siya kasi iniisip niya magiging mas mabuti siyang pinuno kaysa doon sa dating pinuno. Pero ang totoo niyan, madalas mangyayari na yung tao talaga na nangangarap na mamuno o kaya gustong-gusto niya talaga mamumuno. Kapag meron siyang papalitan na palpak na pinuno, maaaring mas palpak pa siya kaysa doon sa dating namumuno. Kaya hindi basta-basta ang rebellion, hindi basta-basta ang revolusyon, hindi yun basta-basta ang sinusuportahan ng tao. So kailangan matimbang ang maraming mga bagay-bagay. Kailangan matimbang ang maraming mga bagay-bagay. Kasi maaring may pinuno, di ba? Ayaw natin sa kanya kasi puro palpak eh. Eh baka mamaya niyan, yung ipapalit natin sa kanya, mas palpak pala. Di ba? May kasabihan nga sa English, it's better the devil you know. Mas okay na yung demonyo na kilala mo kaysa yung sa demonyo na hindi mo kilala. Kumbaga, yung demonyo na kilala mo, kabisado mo yung ugali, o kaya mong bagayan na yun eh. Kabisado mo na yung ugali niya. Alam mo, itong tarantadong to, mapagmalinis to eh. Gusto niya, pinupuri siya. O di purihin mo. Bula-bulahin mo. Diplomasya. Diba? Kesa naman yung halimbawa papalit, bas demonyo. O di mas napasama yung mga tao. So hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kasi mga tao, nililigaw ni Satanas sa pamagitan nito. Yung nga, lalong-lalo na, nababanggit natin yung mga politiko kasi nakakagigil ngayong araw na to eh. Lalo na yung nangyayari sa mga Muslim, sa lugar ng mga Muslim sa Mindanao, nakainis eh. Paano nilang nagagawa yung bagay na yun? Na kung merong katiting na Islam na umiiral sa puso nila, paano nila nagagawa napapatay alang-alang sa politiko na sinusuportahan nila? Paano nila magagawa na mananakit para sa politiko na sinusuportahan nila? Paano nila magagawa na mandaya at iba't iba pang mga gawain? Eh, yan na yun. Andito sila. Iniligaw sila ni Satanas. Iniligaw sila ni Satanas sa pamagitan ng pangangako sa kanila at iba't iba pang mga pagtatanim sa kanila ng mga ambisyon at mga pangarap na matatayog. Siyempre, nagmumukha sa kanila ni Satanas na mabuti yung kanilang mga ginagawa. Pagmumukhain ni Satanas na mabuti ang kanilang mga ginagawa. Kasi isipin ng mga politiko na yan, kailangan silang mauupo, halimbawa. Kasi kapag hindi sila yung mauupo, iba yung mauupo. At dahil sobrang yabang nila, kinikilala nila yung sarili nila mas matalino, mas masipag, mas matuwid kaysa sa iba. Ayun, gusto na talaga nila na sila yung nakapwesto. Hindi nila yung bibitawan kahit kailan hanggat maaari. Yun nga, ganun si Satanas. Tinatanim niya sa mga tao yung mga pangako niya at mga pagtatanim niya sa kanila ng pagnanasa at iba't ibang mga matatayog na mga pangarap. Wa ma yaiduhumus syaitanu illa gurura. Pero yun nga, walang anumang ipinapangako si Satanas sa mga tao liban na lamang sa pandilinlang. Liban na lamang sa pandilinlang. So merong ang aya sa Quran, ilang beses nabanggit ito sa Quran eh. Kabilang ito sa mga aya na paulit-ulit na babanggit. Mga 3 beses yata ito nabanggit sa Quran. Wala yagurrannaka billahil gurur. Na wag kang magpapalinlang mula kay Allah ng tagapaglinlang. At yung gurur na tinatawag dito, yung mga gurur na panlilinlang ni Satanas. At si Satanas mismo. Wag kang papayag na mailalayo ka ng pangako ni Satanas palayo mula kay Allah. Kasi nga si Satanas sinungaling. Katulad nga doon sa hadith, di ba? Yung hadith ni Abu Hurairah na nahuli niya si Satanas ng ilang beses na nagnanakaw ng pagkain doon sa Baitul Mal. At bandang huli, sinabi na lang niya na huwag siyang huhulihin. At
tinuro na lang niya kay Abu Hurairah yung Ayatul Kursi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabi ng totoo ang sinungaling. Na kapag ni-recite ng Muslim ang Ayatul Kursi, ay mapoproteksyonan siya sa gabi na yon, na bago siya matulog, kumbaga, i-recite niya Ayatul Kursi, mapoprotektahan siya sa gabi na yon. So, si Satanas, ang kanyang nature ay mapanlin lang. Katulad lamang din ang ginawa niya kay Adam alayhis salam. Sabi niya, di ba? Gusto ba ninyo na ituro ko sa inyo ang puno na magdudulot sa inyo na mabuhay kayo habang panahon at kaharian na hindi mawawala? So, niloko niya si Adan. So, ganito niya niloloko mga tao. Yung mga politiko ngayon, yan, pinapangakuan sila ni Satanas ng iba't ibang mga bagay. Na yung mga pangako ni Satanas, kabilang din dito, waya idul kafarata fi kitalihim al-mu'minina bin nasri wat tamkin wal izzati wal galaba. So, sa pangkalahatan, pinapangakuan ni Satanas yung mga tao, pero ang mga kuffar naman specifically, dinudulot sila ni Satanas na labanan ng mga Muslim. Dinudulot sila ni Satanas na labanan ang mga Muslim, at para mahimok pa niya lalo yung mga kuffar, halimbawa yung Quraysh, di ba, na labanan ng mga Muslim, ginagawa niya ito sa pamagitan ng pangangako sa kanila na sila ay magtatagumpay sa labanan. At sila ay mangingibabaw sa mga Muslim at makakamit nila sa kanilang pagtatagumpay ang karangalan at ang, kumbaga, pamamayani o paghahari sa kanilang mga natalo. Na ganito yung nangyari sa Badar. So kabilang doon sa mga naiulat na, yun nga, dumating doon si Satanas at ginaya niya yung anyo. Daming gumagapang ha. Kalimutan ko yung sasabihin ko. Ginaya niya yung anyo ni, sino ba yun? Si Suraka bin Malik. Ginaya niya yung anyo ni Suraka bin Malik. At meron pang ibang mga nababanggit pa nga na ibang pagkakataon na nagkatawang tao si Satanas at nagpakita sa Quraysh. So merong aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Anfal, verse 48, وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. So Satanas daw, pinapaganda niya ang kanilang mga gawain sa kanilang paningin. Yun nga, katulad binanggit ko kanina, pagmumukhain ni Satanas na tama yung kanilang ginagawa. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. At nagsasabi Satanas sa kanila, yung sababun nuzul ng aya na ito, yun din yung Badar. Sabi ni Satanas sa kanila, walang makakatalo sa inyo sa araw na ito na sino mang tao. Wa inni jarun lakum, at ako ay kakampi ninyo. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibayhi. Pero nang nagkaharap na, kumbaga nakita na ng dalawang grupo ang isa't isa, tumakas si Satanas. Tumakas si Satanas, kumbaga, na nagmamadali. Ala akibay, ibig sabihin, yung sa talampakan o bukong-bukong, ibig sabihin, tumakbo talaga siya palayo. Waqala inni bari'um minkum. At sasabihin ni Satanas, tunay na ako ay walang kinalaman sa inyo. Tunay na ako ay walang kinalaman sa inyo. Ilang beses din nabanggit sa mga aya ng Quran itong inni bari'um minkum. Ako ay walang kinalaman sa inyo. Doon sa Suratul Hasyr, doon sa sinabi rin ni Satanas, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Na kapag naturuan na niya yung mga tao na magkufur kay Allah, kapag tinuos na sila, sasabihin niya, wala akong kinalaman sa iyo. Tunay na ako ay natatakot sa Panginoon ng mga nilikha. So ganoon ka husay yung panlilinlang ni Satanas. So ganyan din muli sa panliligaw ni Satanas doon sa kuffar, kumbaga lahat naman ng tao inililigaw ni Satanas. Yun nga sa pangkalahatan, pati mga mananampalataya. Pero syempre itong pagliligaw niya sa kuffar, actually itong pagliligaw niya sa kuffar, kahit hindi na niya gawin, di ba?
Kasi sa kanya na yung mga yun kumbaga mamamatay na sa kufur yun. Sigurado na siya halos doon, liban na lang sa gagabayan ni Allah. Pero ang dahilan dito nga sa aya na nabasa natin doon sa Suratul Anfal, verse 48. So hindi siya masaya na hindi na siya nagkasya, hindi siya kontento na mapupunta lang sa impyerno yung kuffar. So ang gusto pa ni Satanas, magdulot siya ng pinsala sa pamagitan ng kuffar na ito sa mga Muslim. So gusto niya ng mas marami pang pinsala. Kaya hinihimok niya yung mga kuffar na labanan ang mga Muslim at hinihimok niya sila sa pamagitan ng pangangako na magtatagumpay sila. At hinihimok niya sila sa pamagitan ng iba't ibang mga pangarap na itinatanim niya sa puso ng kuffar na kapag matalo nila yung mga Muslim, itong makakamit nila. At iba pang mga bagay. Pero syempre, maaari din naman mangyari na yung kuffar ay lilinlangin talaga ni Satanas for the sake of panlilinlang lang talaga. Gusto lang talaga niya silang paglaruan. Gusto niya silang paglaruan. Alam niya, kuffar na yun pero ganun din, gusto niya na madagdagan pa ang parusa sa kanila. Gusto pa niya na higit pa silang mapapahirapan sa kabilang buhay. Kaya dudulutin pa ni Satanas na yung mga kuffar ay maliligaw pa ng malayong pagkaligaw nang sa gayon mas mapaparusahan sila. So hindi nagkakasya si Satanas na maliligaw lang ang tao. Gusto niya talaga yung maililigaw ang tao ng malayong pagkaligaw. Nang sa gayon, pagtatawanan niya ito sa araw ng paghuhukom na sumunod sa kanya, na hindi naman niya pinilit. Hindi naman niya pinilit yung tao na manloko ng kapwa, pero yung tao na tinaniman niya ng pagnanasa na yumaman o magkamit ng yaman sa paraan na haram, ayun nga, nanloko ng kapwa at dahil doon mapaparurusahan sa araw ng paghuhukom. At yun nga, maaring mangyayari din na sama-sama ito Maaring sabay-sabay ito na mangyayari. So halimbawa, yung tao, dudulutin na nga ni Satanas na manloko sa kanyang kapwa. Tapos si Satanas, bukod doon, pagmumukhain pa niyang tama yung panloloko na yun. Sasabihin niya, may karapatan ka naman sa pera na yan May ambag ka dyan Sige, mangurakot ka na. Yung politiko uli. Gaganunin ni Satanas yung politiko. May karapatan ka sa pera na yan. O kasi sasabihin ni Satanas, yung pera na yan, kapag hindi mo ginastos, gagastusin niya ng iba. Baka mapunta pa yan sa iba. Kunin mo na lang. Pambili mo ng Land Cruiser mo. Yung anak mo, bilhan mo na ng sports car. Yung misis mo, tayuan mo na ng mansyon at ipadala mo siya sa Hong Kong, sa Paris at kung saan-saan. Lahat yun pagmumukhaing tama ni Satanas sa kanya. Yun nga, yung sumunod na mga aya, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Kahf, verse 36, yung nga, pinapangako ni Satanas doon sa kuffar, na kapag ginawa nila yung mga kawalang pananampalataya, ay magkakamit pa sila sa kabilang buhay ng mas mainam sa anumang nakamit nila dito sa buhay sa mundo. Ito na yung pinakamatinding pagkaligaw, na nasa pagtatambal sila kay Allah, nasa kawalang pananampalataya sila kay Allah, pero umaasa pa rin sila na magkakamit pa sila ng gantimpala mula kay Allah. Ganyan nga yung nangyayari sa mga tao na malinaw na naligaw, yung mga Hudyo bilang halimbawa. Kinakalaban nila si Allah, pati ang kanyang mga propeta, pero inaasahan nila na sa kabilang buhay, patatawarin sila ni Allah kasi anak sila ni Allah. At kung maparusahan man sila sa impyerno, ilang araw lang sila o ilang sandali lang sila mananatili roon. So napakatinding pagkaligaw. Pero generally, kumbaga sa mga kuffar sa pangkalahatan, sinasabi ni Satanas sa kanila, o itinatanim ni Satanas sa kanila yung idea na wala in rudidtu ila rabbi lajidanna khayran minha munkalaba. So sasabihin ni Satanas dun sa kuffar na dudulutin niya na maniniwala sila na kung sila raw ay ibabalik sa kanilang Panginoon sa araw ng paghuhukom, tiyak na makakatagpo sila doon ng mas mainam na pagbabalik kay Allah kaysa sa kung ano man ang buhay nila dito sa mundo. So nabuhay sila dito sa mundo ng puro panloloko sa kanilang kapwa.
So inaasahan pa nila na sa kabilang buhay, mas maganda pa yung ibibigay sa kanila ni Allah na mga mansyon o mga hardin at magandang lugar sa paraiso sa kabila ng masama nilang mga ginagawa. Sa kabila ng masama nilang ginagawa. Dahil nga, وَيَئِدُ الْأَغْنِيَاءُ الْكَفَرَةِ بِالثَّرْوَةِ وَالْمَالِ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ الدُّنْيَا. Ni Satanas siya nga ay nangangako sa mga mayayaman na kuffar na mas yayaman pa sila sa kabilang buhay. Na mas yayaman pa sila sa kabilang buhay. فَيُدَمِّرُ اللَّهُ جَنَّتَهُ فِي الدُّنْيَا. Pero nga, sa totoo niyan, si Allah, sa pamagitan ng kanilang kawalang pananampalataya, winawasak na ni Allah dito pa lamang sa dunya ang kanilang, kumbaga itinuturing na paraiso dito sa dunya. فَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَغْرُورًا مَخْدُوءًا. Nalalaman ni Allah na siya ay ligaw at nalinlang ni Satanas. Dito pa lang sa mundo, nga inaakala ng mayaman na meron siyang kumpletong kapangyarihan sa kanyang yaman. Kaya siya nagyayabang Kaya siya nagyayabang. Pero hindi niya alam na si Allah ang merong kumpletong kapangyarihan pa rin sa kanyang mga binibiyaya. Maaring pinapakinabangan ng kuffar o ng mga mayayaman na masamang tao yung biyaya na yun ni Allah, pero bandang huli yun pala ay para iligaw din sila lalo. At ang pagliligaw sa kanila ni Satanas ay pinahintulutan ni Allah, syempre, para matupad ang pagliligaw na ito. Na nalaman na ni Allah na karapat dapat silang iligaw, kaya inililigaw sila lalo ni Allah sa pamagitan ni Satanas. Kaya nga mananampalataya palagi, nagpapakup tayo kay Allah laban kay Satanas. Si Allah ang may kompletong kapangyarihan laban kay Satanas. Pero yung mga kuffar, wini-welcome pa nila si Satanas. Wini-welcome pa nila si Satanas, waliyadu bilad. Siyempre sa pahintulot ni Allah ay nakakapagligaw si Satanas sa kanila. Na nga, panghuli, وَيُشَغِّلُ الْإِنسَانَ بِالْأَمَانِ الْمَأْسُولَةِ. Dinudulot ni Satanas na ang mga tao ay magiging abala sa kanilang mga matatamis na pangarap. Sukdulan na gumawa sila ng masama, sukdulan na gumawa sila ng pagtatambal kay Allah, sukdulang manloko sila, mangapi sila ng kanilang kapwa-tao, na pinapaganda rin ni Satanas sa kanilang paningin. Dahil ngayon nababanggit ko lagi nung nakaraan, yung moral licensing na napakamapanganib. Moral licensing, ito yung akalain ng tao. Nangyari ito sa Muslim, kahit sa Muslim maaring mangyari ito. Na maaring aakalain niya na marami na siyang mabuting nagawa. Isipin niya, nakapagtayo na siya ng masjid, nakapagsadaka na siya, nakapag-hajj. Ngayon iisipin naman niya, walang problema kung siya ay gagawa naman ng kasalanan. Kasi marami siyang ipang tatakip doon sa kanyang anumang gagawing kasalanan ngayon o sa hinaharap. So yun ay mas, kumbaga, kabilang sa mga pinakamatitinding pagkaligaw ni Satanas. So sino siya? Itong tao na ito na nabibiktima ng moral licensing, sino siya para mag-desisyon o magtimbang o magtuos na yung mga nagawa niyang kabutihan lahat-lahat ng nakaraan ay sapat ng pangtakip o pambayad sa anumang kasamaan na gagawin niya ngayon. Diba? Isipin niya na dugasan ko kaya ng konti itong tao na ito. Total, tinutulungan ko naman ito noon lagi . Yun, moral licensing yun. Napaka-sama. So maaaring iniisip ng tao ganun, sige, pwede ko naman tudugasan kasi lagi ko naman tinutulungan noon . Ngayon, maaaring mali nga na pagtataya sa kanyang parte, na overestimate niya yung kanyang kabutihan. Tapos bandang huli, reflection lang yun ng kanyang niya, ng kanyang intention. Na yung ginagawa niyang kabutihan pala dati, walang ikhlas. O di bandang huli, pag tinuos yung kanyang mga kabutihan na ginawa nung una, walang gantimpala. Pero yung kanyang ginawa na kasamaan na inakala niyang pagtatakpan nung kanyang mga ginawang mabubuti, matutuos talaga sa kanya at maparurusahan siya rito. At wala siyang may pangtatakip dito kasi hindi pala tanggap yung mga dati niyang ginawa. Yung nga, moral licensing, bandang huli, yung nga, may kasabihan nga hindi nagbabago raw ang tao. Lalong-lalo na sa iba't ibang mga pagkakataon,
yumaman siya o kaya nagkaroon ng posisyon. Hindi raw nagbabago yung tao. Ang nangyari, lumitaw lang kung ano talaga siya, kung sino talaga siya. So, halimbawa, merong tao na nung mahirap siya, ang bait, mapagbigay. Pero nung siya yumaman o nang siya ay nagkaroon ng posisyon, biglang naging masamang tao. Eh, masamang tao talaga yun. Yung nga lang, nung mahirap siya at mahina, hindi niya kayang magpakita ng kasamaan kasi madali siyang masusupil ng iba. Pero ngayon nagkaroon siya ng yaman, nagkaroon ng kapangyarihan, doon siya nagpakita o doon na lumitaw yung kanyang totoong anyo. Katulad din sa pera, yung kasabihan sa pera, di ba? Hindi binabago ng tao ang pera. Ipinapakita lang ng pera kung anong tunay na pagkatao nino man. Ipinapakita lang ng pera kung ano ang tunay na pagkatao nino man. So meron kang makikitang tao nga yung nung mahirap mapagbigay, pero nung yumaman madamot na. Madamot talaga yun. Kaya yung nagiging mapagbigay nung mahirap siya. Kasi kailangan niya ng mga masisingil ng utang na loob. Kailangan niya ng masisingil ng utang na loob. Masama talaga. Kumbaga siya, lumilitaw lang yung kanyang tunay na ugali. So nga, ginagawang abala ni Satanas yung mga tao na magkaroon sila ng mga kumbaga matitinding pangarap. Allati la wujuda laha fi waqi'il hayat. Nang marami nga sa mga pangarap na ito, na itinatanim ni Satanas sa mga tao, ay hindi talaga makakamit ng tao sa kanyang buong buhay. Hindi niya makakamit sa kanyang buong buhay. Sa sobrang tindi ng kanyang pangarap. Fayasudduhu anil amalil jadi al-muthmir. Na dahil sa pangarap niya ito na matinding pangarap, naharangan siya sa paggawa ng mga gawain na mabubuti na totoo na mayroong gantimpala. Halimbawa niyan, sala. May gantimpala ang sala. Maaring alam niya may gantimpala ang sala. Pero si Satanas, dahil itinanim niya sa tao na dapat niyang unahin yung negosyo niya para siya iyayaman, ayun nga, inuna niya yung negosyo niya. Hindi na siya nakapagsala ng maayos. Maaring late siya palagi sa sala o hindi na niya talaga nagagawa yung sala. So maaring ganun ang mangyayari. Wayurdi bit takayyuli wat tamanni. Dudulutin ni Satanas na yung tao ay malulugod na lamang sa pangangarap at pag-aambisyon. Wa huwa la yaf'alu shay'a. At ito rin yung masama rito. Maaring yung tao, dinudulot ni Satanas na mag-aambisyon at mangangarap, pero wala naman siyang ginagawa para matupad yung kanyang ambisyon o pangarap. Nangangarap lang siya, pero kumbaga, sa parehong pangangarap na yun, nagkakaroon siya ng pagpapabaya sa kanyang relihiyon, pero hindi naman siya talaga gumagawa ng paraan upang matupad yung kanyang pangarap. Paikot-ikot lang siya. Kunwari busy. Kunwari busy sa kanyang pinapangarap, pero wala naman siya talagang sistema para makamit yung kanyang pangarap. So, dobling dobling kasiraan ito, o dobling parusa, o kumbaga, dobling pighati. Kasi pumalpak na nga siya dito sa mundo, tapos sa kabilang buhay, papalpak pa siya. Wala na siyang nalasap na anumang ginhawa sa mundong ito o kahit sa kabilang buhay. Waliyadu billah. So ito yung kabanata tungkol sa pagtatanim ni Satanas ng mga ambisyon at pangarap sa mga tao at pangangako sa kanila ng mga pangako na hindi naman niya tinutupad. So isunod na taktika ni Satanas, idharun nushi lil insan. Yung paglitaw niya o pagpapakita niya sa mga tao na siya ay matapat na tagapagpayo. Muli, katulad ng ginawa niya kay Adan alayhis salam. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.